Alright, magandang araw mga kababayan, AJ Commentaries po. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin yung day 8 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Isinalang na nga po si NBI Director Melvin Matibag, kung saan mga kababayan marami siyang binigay na detalye at sinubukan din naman ng depensa mga kababayan na i-discredit at of course mayroon na namang mga senador na bagamat malumanay ay sumubok na kumbaga sirain yung argumento ni Matibag. Unang punto po kasi ni Matibag mga kababayan, hindi lamang po basta death threat ang tinitignan nila dito, dahil ito ay national security na rin at talagang yung pagkakasabi na yung pagbabanta na papatayin ang presidente, ang first lady at ang dating Speaker of the House, Martin Romualdez, ay hindi siya basta active threat, talagang may plano na gawin isa katuparan yung krimen dahil meron na kinausap na tao. Base mismo kay Bibi Sara, siya nagsabi na may kausap siya at sumang-ayon yung kausap niya. So dito lumalabas, hindi to basta pagbabanta, kundi talagang may plano na gumawa ng isang krimen. At pinatunayan din niya doon base sa mga investigasyon na ginawa nila, yung capabilities o kakayahan ni Bibi Sarang isa katuparan yon. At ganoon din mga kababayan, yung naging background ni Sara Duterte, pananapak niya sa sheriff ay tinungkat, at ganoon din sa ibang detalye katulad na nung nabanggit pa nga si Bato de la Rosa, yung utos niya na itong sa tukhang noon na hindi tukhang ba tawag nila doon, para daw hindi na masyadong pag-usapan, kidnapin na lang yung tao at ilibing na, patayin at ilibing na lang somewhere, kumbaga hindi na yung iiwanan sa isang lugar na binarel kasi nga naman mas ma-publicize pa, kumbaga. So mga kababayan, ang mga nakita natin dito, ang punto natin dyan, yung prosecution parang gumuho yung momentum nila kasi parang nahinaan tayo sa paraan ni Congresswoman Jervil Luis ito mga kababayan. Sa maraming pagkakataon nga hindi siya pinaboran ni presiding officer. Di lang yon, hindi niya kayang hindi natin nakita katulad ni Attorney Ligutan na hindi makaubra ang depensa sa kanya. Sa pagkakataong ito, yung momentum na wala, si Congresswoman Luis ang nahihirapan mag-penetrate at pumontra sa depensa, kaya yung depensa tuloy-tuloy. Pero sa pagkakataon naman nung isang parte na tila ba natulungan pa ng depensa yung argumento ni Matibag, dahil nga naman ang pinupunto ni Matibag ongoing investigation pa, open investigation pa, hindi nila pwedeng sabihin na final na, kasi ang punto ng depensa yung mga detaling ibinigay. Halimbawa lamang yung kay VP Sara na hindi naman bakit hindi pinag-aaralan, kumbaga, na may banta rin. Pero sabi niya open investigation ang lahat, at kahit dito, kahit yung wala pa hindi pa napapangalanan yung assassin kasi yung pinupunto ng depensa, so wala kayong pangalan, wala kayong official na tao na kinausap, ang punto nila, so kumbaga para hearsay. Kasi sinasabi ni Matibag hindi niya pwedeng ibigay yung lead, hindi niya pwede sabihin kung sino yung pinaghihinalaan nila dahil nga naman may mga confidentiality, pero meron sila mga persons of interest mga kababayan. So sinubukan tibagin ng depensa ang kredibilidad ni Matibag sa pamamagitan ng pag-backtrack ng kanyang mga gawa, katulad na lamang ng kanyang mga sulat sa isang dyaryo kung saan may artikulo siya tungkol kay Bibi Sara na tinatawag niyang Baratinela. Sabi pa niya, Baratinela is a flat spare tire. Kumbaga sa kotse, yung spare tire mo or yung reserbang gulong mo wala ring silbi dahil flat siya. Kumbaga ganun ang punto niya. So ang sinasabi ng depensa, dati pa man talagang kontra na siya sa BP Sara Duterte, pero ang punto naman ni
Matibag dun, yun ay ginawa niya bilang manunulat at yun ang kanyang opinyon sa mga parte na yun, panahon na yun. Hindi naman nangangahulugan na apektado yung kanyang trabaho ngayon kasi nakabase siya sa ebidensya, mga kababayan. Maganda rin yung punto ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan, kung saan inambing niya tungkol dun sa isang guro na nagbanta na o nag-offer ng 50 million pesos sa kung sino mang papatay kay Presidente Digong Duterte noon. Pero yun inaresto agad ng walang warrant of arrest. Yun dinakip, dinala sa malayong police station ata yan, mga kababayan, at pinaghingi pa nga ng sorry, pinaluhod. Bakit daw hindi agad inaresto si BP kung talagang nakitaan ng pagbabanta? So para bang sinabi niya, by special treatment ba itong si BP Sara? At ganoon din yung mga pahayag ni Basti Duterte na gusto nila ng ulo o kailangan nila ng ulo ng presidente. Hindi ba malinaw na pagbabanta rin yun, mga kababayan, na dapat investigahan, dapat makasuhan, dapat makasuhan? So lumalawak ang usapin na yan. At sa pagkakataong yun, of course, tumayo pa rin ng dalawang Cayetano, malumanay, pero malinaw na mga kababayan na ang pinupunto ng mga Cayetano ay pabor lagi sa defense. Katulad na lamang sinasabi ni Pia Cayetano na yung tungkol sa isang hawak na papel o dokumento ng prosecution na kaya naman ipinresinta kasi yun naisama sa investigasyon na ginawa nila. Hindi naman yun para ipresenta dito sa impeachment trial. Ang sinasabi lang doon ay ito yung nakita nila. Ito yung napag-alaman nila, mga kababayan. Pero ganun na nga ang nangyari. Ang ibig sabihin lang nun, gaya ng defense team, ang sinasabi ni Pia Cayetano ay isang papel lang yan na walang halaga, hindi notarized at hindi naman kwalipikado maging private document kasi hindi naman nakita ni Matibag kung kailan o kung sino sumulat nun. Wala siya nung panahon na sinusulat yon, etc. So ang ibig sabihin lamang, mga kababayan, malinaw na ang punto ni Pia Cayetano ay laging pabor sa defense panel. At si Alan Cayetano naman ay ang pinupunto yung investigasyon ng NBI mismo. Yung kredibilidad at yung kakayahan. Dapat ba nag-imbestiga talaga o hindi? Kasi lagi nilang inihahambing sa presidente nag-imbestiga pero sa BP Sara hindi. Pero alam naman natin, nagsabina sila kay BP Sara pero hindi nga umattend, walang information nakuha bagamat may dumating na mga representative sa katauhan ng kanyang mga abogado. So yan po ang ating takeaway sa day 8, mga kababayan, ng impeachment trial. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Marami po salamat, mga kababayan. AJ Comentaries po.